This is really serious, guys. Diba, late akong natulog kasi I was very busy here sa social media. And then after that, biglang napanaginipan ko ulit ang salita ng Diyos na parang ginigising niya ako. Marami siyang sinabi. Katulad dati, yung mga i-share ko na rin mga past experiences ko about sa dream ko tungkol doon sa truth na sumabog sa langit. And then after that, yung nakasama ko siya, naglalakad kami pero all I can hear is the voice. Kaya pala yung sinasabi sa Biblia na He is the voice, siya ang salita. Kaya naintindihan ko bakit hindi siya magpakita as in sa mukha o kaya as in the total person sana, yung katawan or whatever. So, at least alam ko na kung ano yung message niya. Pero very specific yung sinabi niya na I have to forgive my sister. Kasi sa panaginip ko, nakikita ko yung sister ko umiiyak. And then biglang nagparinig yung boss na yon na unahin ko yung pagpatawad. Kasi marami kasi akong kinimkim na galit sa sister ko. Hindi ko na kailangan i-elaborate. Alam nyo na may mga naipost din ako dyan at may mga naipost din siya dati. So, I don't have any choice but I really have to cleanse my heart. Kasi the more na marami kang kinikimkim, maraming mga alaala na parang bumabagabag sa'yo, parang nagpapabigat sa damdamin mo. Pero after I had forgiven her, sa dream ko, I had forgiven her because by the time she was crying, and then after nung magising na ako, and then of course, humingi ulit ako ng patawad. Sagad na, I'm so glad ginising niya ako, and I'm so glad din na gumaan yung pakiramdam ko, just like I posted there. Maraming bagay ang mga binilin sa akin, pero mas maganda yung unahin ko muna yon kasi yun yung specific talaga na alalang-alala ko. Maliban sa mga parteng sinabi niya sa akin na dapat kung ano man ang problema ng ibang tao, it's not my job to give them solutions, kundi sa pamamagitan yung pagtulong ko na materially, pero it's much better spiritually. Kaya magmula ngayon mga anak, kung ano man yung gusto kong sabihin sa social media, na it's either mga advice, not necessarily spiritual, pero it's more practical advice actually. Since na nagpanaginip sa akin ng truth nun, so kailangan talaga kung ano yung truth, yung walang halong kaplastikan. Kasi 'di ba may mga advisors, mga counselors, spiritual messages na naririnig nyo na kuminsan parang masyadong alam mo yung hindi katotohanan, 'di ba? Kailangan din na ipakita ninyo na totoo kung ano yung advice nyo. Yung talagang practical talaga, na totoo, hindi yung mga nakukuha lang talaga na akala mo talagang sobrang napakalinis. Okay? Sobrang napaka-smooth. Dahil nakikita nyo sa Biblia, nababasa ninyo na marami ring mga bagay-bagay doon na talagang hindi smooth bago sila nagiging preachers, bago sila nagiging advisors, okay, spiritual healers, or nagiging disipulo or nagiging santo. So, kung sino pa yung mga makasalanan, kung sino pa yung maraming flaw sa buhay, sila pa yung mga napili. Okay? So, katulad din nung mga disipulo natin, di ba? Sa lahat ng mga disipulo, hindi lahat din ay talagang humantong talaga na maganda yung kanilang hangarin, okay, maganda yung mga so meron tayong mga sinasabing mga Judas or whatever, which is yun yung symbol ng mga tao na nagpapaka spiritual o kaya
nagpapakasanto, pero the truth is, marami silang mga tinatagong mga masasama rin. Okay? So, kailangan talaga the truth, because the truth will always set you free. Kaya kung ano man yung mga pwede kong may advice, kung sino may mga pwedeng mag-share, kung ano yung mga kinikimkim nyo na talagang nagpapabigat din sa inyo, please be free. 'Di ba? Parang nanay nyo na rin ako di ba? Parang yung anak, kung may problema, but I cannot promise you materially o kaya financially, kundi it's more on spiritually this time, kasi yun din ang bilin sa akin. Kaya kayo nagkakaroon ngayon ng financial difficulties because merong gustong ipahiwatig sa inyo ang Lord na kailangang baguhin, kailangang i-fix. Katulad ko rin, nagkaroon din ako mga financial difficulties at that time, at katulad nyo rin ako noon na walang ginawa kundi nasa social media asking for some help. Pero dahil sa sobrang dami-dami ng mga taong nagbigay sa akin talaga ng panghuhusga, judgment na mali, at talagang binaba ang pagkatao ko, and that was the reason why I was inspired to really work harder in order to change kung ano yung dating ako. At nakita nyo naman kung ano yung changes, di ba? But I'm still doing kung ano yung ginagawa ko dati. At yun naman ang ginagawa ko rin sa inyo. And that is the reason why sinita ko ng Diyos. Probably because nakikita niya na this is too much already.